21 po. 21 years old 21. nung panahong yon. So more or less, yung lahat ng professional life mo, nasa kanya talaga. Yes po. Okay. At what point mo na-realize na yung ginagawa ninyo illegal? Or immoral? O mali? Itong pong sinulatan na po kami ng COA. Ngayon mo lang na-realize? O kasi po, may in charge po kasi talaga kami na mga shipment, mga tao in charge. So, syempre, sa mga liquidation, may mga tao din si Miss Napoles na in charge din doon. So, nagpapadala din naman po kami mga papers sa mga, yung mga liquidation namin, pinapadala din namin po sa Congress na pipirmahan kung participation nila, ganun. So, ang alam ko talagang ganun. Nung sinulatan ng COA na may findings na, kasi ang alam ko, sir, yung sa Malampaya, siyempre ang liquidation po namin ng Malampaya is 2009, so 2010, 11, ganun. So, teka, can I get the timing correct, ha? Opo. Nung time na sinabihan kayo ng COA, na parang may mali dito, ha? Opo. Anong year yon? Ano po, yung lumabas na COA, mga, sumulat kasi sa amin, 2011 eh. 2011, na so- meron ng ganun. Okay. Sir, meron naman po kami talaga na instances talagang nagde-deliver. Okay. Kasi kung sasabihin po natin, 100%, siguro mga 10% may deliveries or 20%. Tapos meron naman po mga under-deliveries. So, for 9 years, ang tingin mo yung ginagawa ninyo above board o tama yung ginagawa ninyo? For 9 years until 2011? Kasi po nung 2004, mga yung sa tatlong foundation, nag-deliver naman po. Tapos ang kaso lang was of that case is overpricing. Okay. Overpricing. Tapos nagde-deliver na mga sunod-sunod na taon. Okay. Tapos po may agency naman po na nag-inspect talaga ng mga items namin for shipment, mga sprayers, like po yung sa NABCOR, pumunta sila doon sa site for inspection, for shipment. So nakita naman po nila. So kasi nga po, katulad ng binanggit ko kanina, hindi na sa akin yung in charge ng pinapaship Okay. po yung items. So, you're saying na from 2002 until 2011, tingin mo naman tama yung ginagawa ninyo. Pero nung dumating yung COA ng 2011, dun ka nagkahinala na, teka lang medyo mali na tong ginagawa natin kaduda-duda. Opo. Okay. So all those times that you would visit yung mga agencies or dito sa Congress at Senado, tingin mo ba normal lang yung naglalagay kayo sa mga iba't ibang agency heads? Kasi sir, nung pagpasok ko po sa Miss Napoles, parang kaugalian na kasi niya. Okay. Kaugalian ng mga seniors ko na yun yung ginagawa. So, Okay. So, meaning ang alam ko, nakikita mo ganun yun? Akalam ko, ganun Okay. yun. So nakikita mong nangyayari yun? Yes, Naglalagay siya, nagbibigay siya sa mga agency heads. Yes po. Pero ang akala mo noon, yun yung normal na gawain? Yes po. Okay. Pagpunta mo sa mga agencies at kausap mo sila, nagbibigay ka ng lagay sa mga... Ikaw mismo yung nagbibigay, di ba? Hindi po. So si Napoles yung nagbibigay sa kanila? Yes po. Pero alam mong may binibigyan siya? Yes po. Okay. Pero as you said earlier, hindi mo alam kung paano yung hatian nun? Yes po. Okay. Pagpunta mo doon at kinakausap ka ng mga project officer, ng mga tao doon, ang assumption ba nun ay ang alam nila meron ka talagang proyekto or alam nila na ghost yung mga projects mo? Yan ang hindi ko alam po sa kanila. Pero basta kami nagsasubmit po kami ng liquidation. And ikaw, alam mo ba na ghost yung mga projects ninyo? Alam mo naman, di ba? Nung alam ko sir na ang tawag nito, yung overpricing kami sa, Okay. sa presyo kasi malaki yung cost ng package namin eh. Okay, so alam mo talaga na may mali doon. Yes po. Okay. Pagpunta mo doon at alam mong may binibigyan ka sa mga ahensya o dito sa mga lawmakers, yung trato ba nila sa'yo ay, nasa na yung ano namin, yung porsyento namin, Ben-Hur, ganyan. Or yung pagtrato nila sa'yo, o yung project natin, kumusta na? Natulungan ba yung mga farmers? Natulungan ba yung mga beneficiaries? Ano yung paraan ng inyong pag-uusap or paraan ng inyong pakikitungo? Iba naman po yung mga pag na-meet ko na po sila, usually ang nagdi-discuss lang po kami patungkol sa documents. Okay. So ang nangyayari lang po, halimbawa, may kulang ka ito requirements, so isa-submit. Ganun lang po, wala namang ini-entertain naman po ako ng implementing agency. So, but we don't discuss on, like for example,
kung ano na yung kita namin or ano ganyan. Wala naman po. Hindi rin. Wala po. Hindi nyo rin pinag-uusapan yung proyekto mismo. Kumusta na yung mga farmers natin? Tumubo ba yung mga ani nila dahil sa mga sprayers natin? Wala rin ganoon. Hindi naman po din tinatanong. Ang tinatanong lang po nila, may kulang documents, sasubmit mo ito, tapos isasubmit namin yung documents. Tapos may kulang pa, may mali yung nakita nilang findings ganun. Okay. So ganun hanggang doon lang po yung level po ng ano namin. Ganong level. discussion. And did you ever talk to chiefs of staff? Sabi mo wala ka nakausap na senador, di ba? Yes po. Mga chief of staff nakausap mo? Yes po. Ganon din yung usapan ninyo? O pagdating sa chief of staff, hatian na yung usapan ninyo? Wala. Sa chief of staff po, documentation lang din po. Minsan may tatanong siya, yung letter, i-email na, inaantay ko dahil uuwi na, ganun. Kasi minsan hapon na eh. Tapos minsan po biglaan po kasi. So hanggang doon lang po yung level na yung sa mga documents. Tapos sir, yung kailan po makukuha, pipikapin yung documents, ready na ho po ba, ganun. Hanggang doon lang po yung pag-uusap. Okay, talking about documents, pag yung mga offices ng mga senador nagpapadala ng dokumento, sabi mo noon, fax, di ba? Sometimes fax yung ginagawa nila. Yeah, pinafax po nila. So they fax it to the Discovery Suites office. Yes po. At doon sa fax, nakalagay doon yung mga numbers ng kung saan galing yung mga fax. Kasi karaniwan, ganun nangyayari, di ba? Yes. Merong